Hello mga kabe! Welcome again to our mini vlog for today's video. Tara, samahan niyo ako sa trabaho ko. A day in my life as an OFW workers. I've been working in this company for more than 5 years and I'm glad to say na ito na rin ang pang 7 branch ko, and if I am right, sa naalala ko lang. Itong lugar na to ay isa sa mga magandang spot dito sa UAE. As you can see naman po, sobrang ganda at sobrang linis pa. At maganda talaga siya pasyalan at lalo na pag winter. Itong branch na to, ang pinaka-elegante at unique na nakita ko. Kasi pag ikukumpara ko halos lahat ng dekorasyon at gamit, nasa tema siya at nasa simple pero sobrang linis. Pagpasok mo pa lang, makikita mo na sobrang lawak at yung dekorasyon at makikita mo sobrang nasa balanse talaga. Pag may kulay brown sa mga teapot, sa baso at nakikita mo talaga, lalo na pag makikita mo yung lahat ng area ng floor ng restaurant na ito. O diba, may pa-drawer pa. Hindi lang yan sa teapot. So, meron din yan sa teacup. So, right now, ang ginagawa ko po ay nagpe-paperworks ako. Actually, dapat supposed to be ngayon is marami akong ginagawa for inventory. Pero ngayon, nasa calendar sheets ko, gagawa ko ng examination. O, diba, nakita nyo, yan yung waiter. So, siya ang nakatoka ngayon, first exam. O, ito namang pangalawa, siya ang mag-exam ng second batch. O, per month kasi, nasa sheets ko na ang mag-exam yung mga staff ko. Ngayon, nakakain na tayo. Yes po, free po yung staff meal namin at alternate naman po para patas sa lahat ng staff. Iba't ibang lahi kasi meron kami dito at iba't iba din ang mga nagtatrabaho per shift. Ngayong araw na to, ang pagkain namin ay pulaw. Ito po ay isang Pakistani food at sa tagal-tagal ko din dito ay nasanay na din ako kumain ito. May kaanghangan, konti, at maraming seasoning na hindi na tayo makakarelate. O ayan, pumunta pa ako sa kids room kasi nga gusto kong kumuha ng maliit na upuan. Usually kasi kakain kami doon sa likod. Pero kaso nga lang, maraming mga staff na nagbe-break. So wala na akong space doon para kumain. Dito na lang ako sa maliit na upuan at nakatago naman sa likod na bar. Pero wag nyo akong gayahin, dito pwede. Pero syempre, gutom na talaga ako. So tara po, kain tayo. Nung unang subo ko pa lang, ay grabe feel na feel ko na ang anghang. Pero nagtataka talaga ako at tinanong ko lahat ng staff. Walang spicy na nakain la or sadyang hindi lang talaga ako sanay. Pero nakikita mo wala ka namang makikita ng mga sili dyan. Pero syempre talaga nung unang kagat ko pa lang sobrang anghang. So napahingi tuloy ako ng sabaw. Ano lang yan, parang chicken stock lang. Di talaga maderbe kung kakainin mo, sobrang anghang. Pero syempre, on budget tayo, kailangan magtipid-tipid, tiisin na lang natin at kainin. At magpasalamat na lang sa Diyos at may pagkain tayo araw-araw. Ayan, tapos na ako kumain. O diba, ubos, walang ang-anghang dito Kumain ng tama at bawal tayo magkasakit. Sobrang hirap magkasakit lalo na pag wala tayo sa Pinas. Balik na tayo sa trabaho. Actually, meron pa kaming 45 minutes for the break time. Kaso nga lang, kailangan ko nang bumalik kasi nga, dalawa lang yung waiters ko. Kailangan ko nang ipa-break yung isa at baka mag-busy na naman mamaya. So yun, sinauli ko na lang yung mesa at upuan. Actually, upuan na lang dinala ko kasi kinuha na ng staff ko. O diba, tinignan ko yung isang staff ko. Andyan kasi siya sa dulo. Nag-exam siya. Pabalik na ako sa floor, dito na ako. Yan lang naman yung trabaho. Nakatayo ka, tinitignan mo yung customer. At, syempre, lahat ng service, i-check mo. Bawal kasi tayo nakaupo kasi nga nasa F&B industry din tayo. Nasa bandang 3 PM na pala to, kaya naalala ko may bangka na pala sa oras na to. Kaya lumabas muna ako at para may pakita ko din sa inyo. Dito banda nakikita nyo may naglilinis pa. At sa left side naman nakikita nyo yung brown na bangka. Ewan ko ba kung bangka yan, pero yan na yung tawag na yan. Yan yung sinasakyan nila from Creek to Creek Harbor. Pwede din from Creek Harbor to festival. So, ang bayad niyan ay nasa 2 dirham lang. So, meaning 2 dirham, may multiply niya na lang to 15. O, diba? Yung puti na yan, isa din yan sa pinakamagandang spot dito sa creek. Parang nasa barko ka din kung nakasakay. At maganda sa litrato lalo na pag may sunset.
At sa mga sasakay din sa bangka, may marami kayong makikita na magagandang tanawin at isa na roon ang Burj Khalifa. Ayan, papasok na muna ako at magtatrabaho na ulit. Ipapakita ko sa inyo yung mga display namin. Dito pala parang restaurant at coffee shop. May mga dessert, may mga bake, may mga bread. At ayan, isa lang to sa mga display namin. Meron din kaming maraming choices nasa menu pero ito pa lang 'di ba? Takam na takam na. At ito pala yung sinasabi ko sa inyo. O 'di ba? May York teacup. O itong isang staff ko, yung second batch, tapos na daw siya sa exam. Syempre, chine-check ko muna kung na-answeran ba niya lahat. Kasi dito kasi nagbe-base ang result nila sa tips month of October. Dapat kasi menu knowledge ako. Kaso nga lang wala na akong time para mag-verbal kaya ginawa ko na lang written exam. Ito na pala at dumating na ang second shift ng cashier. Actually, pag morning wala akong cashier. So, lahat ini-endorse ko sa cashier ko pag closing shift. Pag umaga, ang daming bayarin at delivery. So, kailangan ko sa kanya i-endorse lahat para walang mga tanong, walang mali habang nagta-travel ako at pauwi na rin. Yan yung nasa right side ko din, yan si Selena. Yan yung isa ko ding magaling na staff. So, ini-endorse ko lang lahat at para naman ako'y makauwi na rin. Fast forward po tayo. Ayan, nasa car lift na. Nakalimutan ko nga palang mag-punch out eh. Ito pala yung sasakyan namin pa uwi. Actually, ito po ay tinatawag dito sa UAE. Ang tinatawag nila ay, ano ba yan? Car lift. O yun, car lift yung tinatawag nila. Parang van din sa atin sa Pinas. Kaso nga lang, malaki siya konti sa van. So ito, pauwi na kami at sa kagandahan ng car lift na to ay isa lang yung direction na pinupuntahan. May iba kasing sasakyan, kailangan pa nilang umikot-ikot na instead dumating ka ng 30 to 40 minutes, magiging 1 hour and 30 minutes. Yung pagod ka na sa trabaho, tapos kailangan mo pang magbiyahe na sobrang layo-layo. So thankful na din ako at nakahanap ako ng car lift na ganito. Ayan, may nadaanan kami, may car lift na nag-stop. Yan yung kamukha sa car lift na sinasakyan ko ngayon. O, 'di ba? Yan yung car lift nila. Parang minivan lang din, 'di ba? Pero syempre, monthly magbabayad kami. And that's Please all. like and subscribe.